Disyembre 28, 2025. Sa ngayon, habang pinapanood mo ang video na ito, may malaking madilim na kawalan na direktang nakatingin sa Earth mula sa ibabaw ng ating araw. Hindi ito science fiction. Nangyayari ito sa eksaktong sandaling ito. Isang higanteng coronal hole, mas malawak pa sa 60 Earth na pinagsama, ay nagpapalabas ng solar wind sa ating planeta na naglalakbay sa bilis na 700 hanggang 800 kilometro bawat segundo. Iyon ay mahigit 1.5 milyong milya bawat oras. Pero narito ang dapat mong katakutan. Ang magnetic shield ng Earth, ang invisible na force field na nagprotekta sa buhay sa planetang ito sa loob ng bilyon-bilyong taon, ay humihina. At kinumpirma lang ng mga siyentipiko na lumalala ito. Manatili sa akin dahil ang aking ipapahayag ay maaaring baguhin ang lahat ng iyong iniisip tungkol sa kaligtasan ng ating planeta sa kalawakan. Mabuhay at welcome back sa Bituin ng Arkibo, kung saan ating tinutuklas ang kosmos at ang malalim nitong epekto sa ating mundo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na nangangailangan ng iyong agarang atensyon, hindi upang magdulot ng takot, kundi dahil ang pag-unawa sa fenomena na ito ay mahalaga para sa lahat ng naninirahan sa planeta Earth. Ano ang mga coronal holes? Hayaan mong ilarawan ko sa iyo ang nangyayari ngayon. 73 milyong milya ang layo mula sa iyo. Ang mga coronal holes ay lumilitaw bilang madidilim na lugar sa solar corona, sa extreme ultraviolet at soft X-ray solar images. Pero huwag kang malito sa salitang hole. Hindi ito tunay na pisikal na butas sa araw. Ang mga ito ay mga rehiyon kung saan ang magnetic field ng araw ay kumilos ng ibang-iba kumpara sa mga nakapaligid na lugar. Ang mga lugar na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng low-density plasma at binubuo ng medyo malamig at manipis na plasma na pinupuspos ng mga magnetic field na bukas sa interplanetary space. Sa normal na mga lugar ng araw, ang mga magnetic field lines ay bumabalik sa ibabaw na naglalaman ng plasma. Ngunit sa mga coronal holes, ang mga magnetic field lines na iyon ay bumubukas tulad ng mga superhighway direkta sa kalawakan. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Isipin mo ang isang dam na may controlled release system kumpara sa isang malaking pagkasira sa parehong dam. Iyon ang esensya ng nangyayari. Kapag ang mga magnetic field lines ng araw ay bumukas sa mga coronal holes na ito, lumilikha sila ng tinatawag ng mga siyentipiko na magnetic superhighway na nagpapahintulot sa solar plasma na tumakas sa walang kapantay na bilis. Ang kasalukuyang sitwasyon: isang malaking coronal hole na sumasaklaw sa South Pole ng araw ay nag-impact sa Earth mula noong Disyembre, na may solar wind na dumadaloy sa bilis na 700 hanggang 800 kilometro bawat segundo, na nagtitrigger ng G1 minor geomagnetic storms. Para ilagay iyan sa perspective, kung makakalipad ka sa bilis na yan, maikot mo ang buong Earth sa loob lamang ng 57 segundo. Pero narito ang ginagawang partikular na kapansin-pansin ang kasalukuyang sitwasyon. Isang transequatorial coronal hole ay na-detect sa Earth-facing position noong Disyembre 20, 2025. Ang ganitong uri ng coronal hole, isa na umaabot sa equator ng araw, ay lalo na mahalaga dahil sa direktang alignment nito sa Earth. Sa buong 2024 at hanggang 2025, nakasaksi tayo ng isang kahanga-hangang bagay. Sa panahon ng 2024 hanggang 2025, isang serye ng equatorial coronal holes na umaabot sa 30 degrees sa longitude ay bumuo ng paulit-ulit na dalawa-level geomagnetic storms na nakaapekto sa terrestrial power grids sa maraming solar rotations. Hindi ito mga isolated events. Sila ay paulit-ulit na disturbances na nangyayari tuwing umiikot ang araw
at dinadalang muli ang mga holes na ito sa Earth-facing positions, humigit kumulang bawat 27 araw. Bakit dapat kang mag-alala? Maaaring iniisip mo, okay, pero ligtas akong nakaupo dito sa Earth. Bakit mahalaga ito sa akin? Narito kung bakit. Ang malakas na co-rotating interaction regions at mas mabilis na coronal hole high-speed streams ay maaaring mag-impact sa Earth's magnetosphere ng sapat upang magdulot ng mga panahon ng geomagnetic storming sa G1 to G2 minor hanggang moderate levels. Bagaman mas bihirang kaso ng mas malakas na storming ay maaari ring mangyari. Ang mga geomagnetic storms na ito ay hindi lang lumilikha ng magagandang auroras. Maaari silang makaistorbo sa GPS navigation systems sa iyong kotse at telepono, makagambala sa satellite communications, magdulot ng voltage fluctuation sa power grids, makaapekto sa airline routes na pinipilit ang mga eroplano na lumipad sa mas mababang altitude, makapinsala sa sensitibong electronics sa spacecraft, at magpataas ng radiation exposure para sa mga astronaut at high-altitude pilots. Ngunit ang mga coronal holes ay kalahati lamang ng kwento. Ang tunay na alalahanin ay ang nangyayari ng mas malapit sa bahay, sa protective shield mismo ng Earth. Ang magnetosphere, ang ating invisible guardian. Bago nating pag-usapan kung ano ang mali, unawain natin kung ano ang maaaring mawala sa atin. Ang magnetic field ng Earth ay pinaniniwalaang nabuo ng umiikot na core ng tinunaw na bakal na humigit kumulang 2,900 na kilometro sa ilalim ng ating mga paa. Ang umaagos na dagat ng likidong metal na ito sa kailaliman ng core ng Earth ay kumikilos tulad ng malaking dynamo na bumubuo ng electrical currents na lumilikha ng magnetic field ng ating planeta. Ang field na ito ay umaabot ng 10,000 kilometro sa kalawakan, bumubuo ng tinatawag ng mga siyentipiko na magnetosphere, isang malawak na magnetic bubble na nakapaligid sa ating buong planeta. Ang geomagnetic field ay nagprotekta sa buhay sa ibabaw ng Earth mula sa nakakapinsalang charged particles sa solar radiation. Kung wala ang shield na ito, ang Earth ay patuloy na babagsakan ng nakamamatay na cosmic radiation at solar particles. Magiging tulad tayo ng Mars, isang planetang nawala ng magnetic field bilyon-bilyong taon na ang nakalipas at kasunod nito nawala ang karamihan sa atmosphere nito na naging tuyo at nagyelong desert world na nakikita natin ngayon. Ang South Atlantic Anomaly, lumalaking kahinaan. Narito na ang nakakabahalang bahagi. Gamit ang 11 taon ng magnetic field measurements mula sa European Space Agency's SWARM satellite constellation, natuklasan ng mga siyentipiko na ang mahinang rehiyon sa magnetic field ng Earth sa South Atlantic, na kilala bilang South Atlantic Anomaly, ay lumaki ng lugar na halos kalahati ng laki ng continental Europe mula noong 2014. Hayaan mong ulitin ko iyan, kalahati ng laki ng continental Europe. Sa loob lamang ng 11 taon, hindi ito minor fluctuation. Ang South Atlantic Anomaly ay isang rehiyon na umaabot mula South America hanggang Southern Africa, kung saan ang magnetic field ng Earth ay makabuluhang mas mahina kaysa kahit saan sa planeta. At hindi lang ito lumalaki, ito ay umuunlad sa hindi inaasahang paraan. Habang ang South Atlantic Anomaly ay patuloy na lumaki sa pagitan ng 2014 at 2025, ang isang rehiyon ng Atlantic Ocean sa timog kanluran ng Africa ay nakaranas ng mas mabilis pang paghina ng magnetic field ng Earth mula noong 2020. Ayon kay Professor Chris Finlay mula sa Technical University of Denmark na nanguna sa pananaliksik, ang anomaly ay hindi kumikilos tulad ng isang solong unipormeng kahinaan. Ito ay nagbabago ng iba sa iba't ibang mga rehiyon, kung saan ang lugar malapit sa Africa ay humihina ng mas mabilis kaysa sa bahagi
malapit sa South America. Ano ang sanhi ng paghina na ito? Ang sagot ay matatagpuan sa kailaliman ng ilalim ng ating mga paa, sa hangganan ng liquid outer core ng Earth at rocky mantle nito. Ang pag-uugaling ito ay nauugnay sa kakaibang mga pattern sa magnetic field sa hangganan ng liquid outer core ng Earth at rocky mantle nito, na kilala bilang reverse flux patches. Normal na, inaasahan mong lalabas ang mga magnetic field lines mula sa core ng Earth sa Southern Hemisphere. Ngunit sa ilalim ng South Atlantic Anomaly, may naganap na kakaiba. Ang mga magnetic field lines ay aktwal na bumabalik sa core sa halip na lumabas mula dito. Isa sa mga reverse flux patches na ito ay naobserbahan na gumagalaw patungo sa kanluran sa Africa, na nag-aambag sa mas mabilis na paghina sa rehiyong iyon. Ang real-world impact. Para sa spacecraft hardware, ang radiation ay maaaring magdulot ng mas maraming malfunctions, pinsala, o kahit blackouts, kung saan ang pangunahing kahihinatnan ay para sa low Earth orbit satellite infrastructure. Ang mga satellite na dumadaan sa South Atlantic Anomaly ay nakakaranas ng mas mataas na rate ng bombardment ng charged particles. Hindi ito theoretical, nangyayari ito ngayon. Ang International Space Station ay regular na nakakaranas ng computer glitches at instrumentation problems kapag dumadaan sa rehiyong ito. Ang mga satellite ay napinsala. Ang iba ay permanenteng hindi na gumagana. Ngunit mas nagiging personal pa iyan. Ang mga astronaut ay makakaranas din ng mga charged particles na ito, at habang ang kanilang mga oras sa orbit ay mas maikli kaysa sa lifetime ng karamihan sa mga satellite, nahaharap sila sa mas mataas na DNA damage at mas mataas na lifetime cancer risk. Malapit nang mag-flip ang magnetic field ng Earth. Ngayon, maaaring narinig mo ang mga chismis tungkol sa magnetic pole reversals, kung saan ang north at south magnetic poles ng Earth ay nagpapalitan ng lugar. Dapat ba tayong mag-alala tungkol diyan? Ang maikling sagot ay malamang na hindi sa ating mga buhay. Ang huling major reversal, na kilala bilang Brunhes-Matuyama reversal, ay nangyari humigit kumulang 780,000 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang modernong mga tao ay hindi kailanman nakasaksi ng kumpletong flip. Walang nakitang senyales ng nalalapit na magnetic field reversal ang mga siyentipiko, na nagsasaad na ang magnetic field ng Earth ay humina ng maraming beses sa nakaraan, na nagpapakita ng mga mahinang field regions tulad ng South Atlantic Anomaly nang hindi nagre-reverse. Naniniwala si Professor Finlay at ang kanyang team na mas malamang na nakikita natin ang isang fluctuation na magaganap sa loob ng mga dekada hanggang siglo, hindi isang buong reversal. Ngunit hindi ibig sabihin na maaari nating baliwalain ang nangyayari. Kapag nagtagpo ang dalawang banta, narito ang dapat talagang mag-alalahanin tayo. Nahaharap tayo sa double threat. Habang humihina ang magnetic shield ng Earth at lumalaki ang mga vulnerable zones nito, ang araw ay nasa aktibong yugto na gumagawa ng mas maraming coronal holes at solar storms kaysa karaniwan. Ang araw ay lampas na sa solar maximum, ang tuktok ng humigit kumulang 11 taon nitong magnetic activity cycle, kapag ang mga solar storms ay nagiging mas madalas at matindi. Ang timing na ito ay malayo sa ideal. Ito ay tulad ng iyong home security system na nagkakaroon ng mga mahihinang punto habang tumataas ang crime rates sa kapitbahayan. Mga kamakailang wake-up calls. Nakita na natin ang mga preview ng maaaring mangyari kapag nagsama ang dalawang factors na ito. Noong Mayo 2024, nakaranas ang Earth ng Gannon Superstorm, isa sa mga pinakamakapangyarihang geomagnetic storms sa mga nakaraang dekada. Ang Gannon Solar Storm noong Mayo 2024 ay nag-compress sa plasmasphere ng Earth, isang protective layer ng charged particles
na pumapalibot sa ating planeta sa 1/5 lamang ng normal nitong laki. Habang ang storm na ito ay gumawa ng kahanga-hangang auroras na nakikita hanggang sa timog ng Mexico, nagsilbi rin ito bilang matinding paalala ng ating kahinaan. Ang storm ay nagdulot ng malawakang disruption sa GPS systems. Pinilit ang mga airline na magre-route ng flights at nag-stress sa power grids sa maraming kontinente. Pagkatapos noong Nobyembre 2025, isa pang matinding kaganapan ang bumalot. Sa loob ng 48 oras, ang araw ay naglabas ng 3 magkakasunod na coronal mass ejections na tumama sa ating planeta na nag-trigger ng matinding geomagnetic storm na umabot sa peak sa loob ng humigit kumulang 6 na oras. Sa kabutihang palad, ang critical infrastructure ay medyo mabuti ang kondisyon ngayong panahon na ito. Ngunit bawat kaganapan ay nagbibigay ng mahalagang datos tungkol sa ating mga kahinaan at kung gaano pa kalala ang maaaring mangyari. Tingnan natin, historical precedent, ang Lashams event. Upang maunawaan kung ano ang maaaring mangyari sa panahon ng tunay na major magnetic field disruption, kailangan nating tumingin pabalik sa 41,000 taon. Humigit kumulang 41,000 taon na ang nakalipas. Ang magnetic field ng Earth ay bumagsak sa mas mababa sa 10% ng kasalukuyang lakas nito, na nagdulot ng mga auroras na lumitaw hindi lamang sa polar regions kundi sa karamihan ng mid at kahit equatorial latitudes. Ang kaganapang ito, na kilala bilang Lashams excursion, ay tumagal ng humigit kumulang 2,000 taon. Sa panahong ito, ang protective magnetic bubble ng Earth ay lumiit ng husto. Sa peak nito, humigit kumulang 40,000, 977 taon na ang nakalipas. Ang protective magnetic bubble ng Earth ay lumiit mula sa normal nitong lawak na 8 hanggang 11 Earth radii tungo sa 2.4 na 3 Earth radii lamang. Ano ang mga kahihinatnan? Ang pagkawasak ng magnetosphere ay maaaring nagbago ng atmospheric chemistry na nagpahina sa ozone layer at nagpataas ng genetic mutations, skin cancers, at birth defects. Ang timing na ito ay tumutugma sa makabuluhang mga pagbabago sa pag-uugali ng tao. Ang archaeological evidence ay nagpapakita na sa panahong ito, ang mga unang tao ay nagsimulang manirahan sa mga kuweba ng mas madalas, bumuo ng unang fitted clothing at nagsimulang gumamit ng red ochre ng malawakan na nangyari na nagbibigay ng ilang proteksyon laban sa UV radiation. Ang Lashams event ay tumutugma din sa pagkawala ng mga Neanderthal at paglitaw ng mga bagong survival strategies sa mga modernong tao. Habang hindi natin tiyak na mapatunayan ang causation, ang correlation ay kapansin-pansin. So paano naman ngayon? Ang magnetic field ng Earth ay humihina ng 1% bawat 2 dekada at ang katulad na kaganapan ngayon ay makakawasak sa ating satellite communications, power grids at technological infrastructure. Naninirahan tayo sa hyper-connected technology-dependent na sibilisasyon. Ang ating mga ninuno ay nakaligtas sa Lashams event na may stone tools at cave shelters. Makakaya ba nating makaligtas sa katulad na kaganapan na may ating komplikado at mahina ang infrastructure? Isaalang-alang ito, ang sapat na matinding geomagnetic storm ay maaaring mag-knockout ng power grids sa buong mga kontinente sa loob ng mga linggo o buwan, permanenteng makapinsala sa daan-daang satellites na makapipinsala sa GPS, internet at communications, makaistorbo sa food supply chains na umaasa sa just-in-time delivery at electronic coordination, magdulot ng trilyon-trilyong dolyar sa economic damage at tumagal ng mga taon o kahit dekada upang ganap na makabawi. Ang Carrington event noong 1859 ang pinakamakapangyarihang geomagnetic storm sa naitala na kasaysayan.
ay naganap noong minimal ang ating technological infrastructure. Sinunog nito ang mga telegraph systems at lumikha ng mga auroras na nakikita malapit sa equator. Kung ang katulad na kaganapan ay mangyari ngayon, na may humihina nating magnetic field, ang mga kahihinatnan ay magiging katastropiko. May scientific monitoring. Ang magandang balita ay hindi nakaupo lamang ang mga siyentipiko. Aktibo silang nagmonitor sa kapwa-araw at magnetic field ng Earth na may walang kapantay na presisyon. Ang SWARM mission ng European Space Agency ay binubuo ng 3 satellites na patuloy na sumusukat sa magnetic field ng Earth mula noong 2013. Ang mga SWARM satellites ay eksakto na sumusukat sa mga magnetic signals na nagmumula sa core, mantle, crust at oceans ng Earth, pati na rin mula sa ionosphere at magnetosphere. Ang datos na ito ay hindi mabilang ang halaga sa pagsubaybay sa evolution ng South Atlantic Anomaly at pag-unawa sa komplikadong mga proseso na nag-uudyok ng mga pagbabago sa magnetic field. Sa solar side, maraming spacecraft ang patuloy na nagmamasid sa ating bituin. Ang NASA's Solar Dynamics Observatory, NOAA's GOES satellites, at ESA's Solar Orbiter mission ay lahat na nagtutulungan upang mag-monitor ng solar activity at magbigay ng maagang babala ng paparating na space weather events. Ang mga advanced warning systems. Ang kasalukuyang in-situ operational monitoring ng paparating na solar wind mula sa Lagrange Point 1 ay nagpapahintulot ng prediction ng solar storm impacts humigit kumulang 20 minuto bago ito dumating. Ang 20 minuto ay maaaring hindi tumunog na marami, ngunit sapat ito upang patayin ang mga sensitibong satellite systems, ihanda ang mga power grid operators para sa potensyal na surges, magre-route ng aircraft malayo sa polar routes kung saan pinakamataas ang radiation exposure, at alertuhan ang mga astronaut na maghanap ng shelter sa mas protektadong lugar ng kanilang spacecraft. Ang iminungkahing SHIELD mission ay maaaring palawigin ng husto ang oras ng babala. Nakalagay humigit kumulang 10 beses na mas malayo kaysa sa L1. Ang SHIELD ay makakagawa ng alert ng gayong storm humigit kumulang 2 oras at kalahati bago ang impact, na nagpapahintulot sa mga critical infrastructure operators na mabisang maghanda. Ang mga spacecraft hardening. Ang mga engineer ay bumubuo rin ng mas magandang protective measures para sa spacecraft. Modernong satellites ay dinisenyo na may radiation-hardened electronics, redundant systems, at kakayahang pumasok sa safe modes sa panahon ng matinding space weather events. Ang mga ESA spacecraft ay dinisenyo upang makatiis ng radiation at wala ni isang nakapinsala mula sa Nobyembre 2025 storm. Ipinapakita nito na sa tamang paghahanda, maprotektahan natin ang ating critical space infrastructure. Marahil ang pinakakapanapanabik, gumagamit na ngayon ang mga siyentipiko ng artificial intelligence upang mapabuti ang space weather forecasting. Ang mga modernong convolutional neural networks ay automatikong nakakakita at nakamapa ng mga coronal holes sa EUV images habang nagbibigay ng uncertainty estimates para sa kanilang mga hangganan na humahantong sa pinabuting ensemble forecasts. Ang mga AI systems na ito ay makaproseso ng napakaraming solar data sa real time na nakakakita ng mga patterns at naguhula ng space weather events na may tumataas na katumpakan. Dapat ka bang mag-alala? Linawin natin ang isang mahalagang bagay. Kung ikaw ay nasa ibabaw ng Earth, walang dapat ikabahala sa mga tuntunin ng agarang biological risk. Ang atmosphere at ang natitirang bahagi ng magnetic field ng Earth ay nagbibigay pa rin ng malaking proteksyon. Hindi ka gigising bukas na may radiation sickness. Ang mga alalahanin ay pangunahin tungkol sa pangmatagalang technological infrastructure, space-based assets at personnel, at unti-unting environmental changes sa loob ng mga dekada o siglo.
Binibigyang diin ni Professor Finlay na ang South Atlantic Anomaly, bagaman nakakabalisa, ay hindi direktang banta sa mga taong naninirahan sa rehiyong iyon. Ang mga epekto ay pangunahing nararamdaman ng mga satellites at spacecraft na dumadaan sa lugar. Gayunpaman, dapat tayong manatiling may naaangkop na alalahanin tungkol sa mas malawak na trends. Ang paghina ng magnetic field ng Earth na pinagsama sa mas tumaas na solar activity ay lumilikha ng perfect storm scenario para sa ating technology-dependent na sibilisasyon. Ang kasalukuyang pananaliksik sa magnetosphere science ay nagpapakita na ang field ay nagbabago at kahit humihina sa ilang mga rehiyon, ngunit ang mga major agencies at geophysicists ay walang nakikitang ebidensya ng nalalapit na catastrophic flip. Aktibo ang pagdedebate ng mga siyentipiko kung ano ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito. Ang ilan ay nagtatalong nakikita natin ang normal na fluctuations na nangyayari sa loob ng mga siglo. Ang iba ay nagsusuhestyon na maaaring nasa unang yugto tayo ng magnetic excursion o kahit isang buong reversal. Bagaman, ito ay nananatiling lubhang speculative. Ang alam natin ay ang intensity ng magnetic field ay mula humigit kumulang 22,000 hanggang 67,000 nanoteslas at sa nakaraang ilang mga siglo hanggang milenya, tinatantiya na ang global dipole strength ay bumaba ng humigit kumulang 10 hanggang 30%. Para sa karaniwang tao, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa practical terms? Sa maikling panahon, maaaring mapansin mo ang paminsan-minsang disruptions sa GPS navigation, mas madalas na ulat ng kahangahangang auroras sa hindi pangkaraniwang latitudes, maikling interruption sa satellite TV o communications sa panahon ng matinding space weather events, at posibleng minor power grid fluctuations. Para sa mga nasa aviation, lalo na sa mga piloto ng high-altitude flights sa polar routes, may mas tumaas na monitoring ng radiation exposure. Ang mga airline ay nag-a-adjust na ng routes sa panahon ng major solar storms upang mabawasan ang crew at passenger exposure sa radiation. Para sa mga satellite operators at space agencies, ang South Atlantic Anomaly ay naging makabuluhang pagsasaalang-alang sa mission planning. Ang mga spacecraft orbits ay kung minsan dinisenyo upang mabawasan ang oras na ginugugol sa pagdaan sa rehiyong ito, o ang mga systems ay inilalagay sa safe mode sa panahon ng transits. Binibigyang diin ng mga siyentipiko na ang kasalukuyang solar cycle na umabot sa peak noong 2024 ay nananatiling aktibo at bagaman ang maximum activity ay lumipas na. Ang mga magnetic storms ay regular na mangyayari sa 2025, lalo na kapag ang Earth ay naiimpluwensyahan ng mga coronal holes. Nangangahulugan ito na dapat nating asahan ang patuloy na monitoring ng mga coronal holes at ng kanilang Earth-facing positions. Regular na geomagnetic disturbances na kadalasan ay minor hanggang moderate, patuloy na pagsubaybay sa expansion ng South Atlantic Anomaly at potensyal para sa paminsan-minsang matinding space weather events. Ang susi ay paghahanda, hindi takot. Kung paano tayo naghahanda para sa mga bagyo, lindol at iba pang natural na kaganapan, kailangan natin ng matatag na mga sistema para sa pamamahala ng space weather impacts. Ano ang naging papel ng innovation? Ang sangkatauhan ay nahaharap sa existential challenges noon at nakahanap ng mga paraan upang umangkop. Ang pareho ay magiging totoo dito. Ang mga research missions tulad ng NASA's Parker Solar Probe ay lumilipad ng mas malapit sa araw kaysa dati, direktang kumukunha ng samples ng environment kung saan nagmumula ang solar wind. Ang Parker Solar Probe ay dumadaan sa loob ng mga coronal hole sa bawat malapit na approach sa araw, na nagbibigay ng unang direktang measurements
ng plasma conditions sa mga rehiyon kung saan nagmumula ang mabilis na solar wind. Ang datos na ito ay nagre-revolutionize sa ating pag-unawa ng solar processes at sa huli ay hahantong sa mas magandang prediction at protection systems. Samantala, ang mga pagpapabuti sa power grid design, satellite shielding at backup systems ay ginagawang mas matatag ang ating infrastructure sa space weather impacts. Kaya, saan ba tayo maiwan sa lahat ng ito? Sa ngayon, habang pinapanood mo ang video na ito, ang higanteng coronal hole na yon ay patuloy na nagpapalabas sa Earth ng high-speed solar wind. Ang magnetic field ng ating planeta ay patuloy sa mabagal at komplikadong evolution nito na ang South Atlantic Anomaly ay lumalaki taon-taon. Ngunit narito ang gusto kong maiuwi mo mula sa video na ito. Una, unawain na nabubuhay tayo sa isang kahangahangang panahon ng planetary change. Ang paghina ng magnetic field ng Earth at ang mas tumaas na solar activity ay hindi mga palatandaan ng nalalapit na kapahamakan. Ang mga ito ay natural na proseso na naranasan ng ating planeta ng maraming beses noon. Pangalawa, kilalanin na ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa pag-unawa sa mga fenomena na ito, maaari tayong maghanda at mabawasan ang mga epekto nito. Ang scientific community ay aktibong nag-monitor sa mga sitwasyong ito at bumubuo ng mas magandang prediction at protection systems. Pangatlo, pahalagahan ang kamanghamanghang protective systems na ginagawang posible ang buhay sa Earth. Ang invisible na magnetic shield na pumapalibot sa ating planeta na nabuo ng umaagos na tinunaw na bakal libu-libong milya sa ilalim ng iyong mga paa ay nagprotekta sa buhay sa loob ng bilyon-bilyong taon. Kahit ito ay humihina sa ilang mga rehiyon, patuloy nitong ginagawa ang trabaho nito. Pang-apat, manatiling may kaalaman ngunit hindi nag-aalala. Oo, ang ating technological infrastructure ay nahaharap sa mga hamon mula sa space weather. Oo, ang magnetic field ng Earth ay nagbabago. Ngunit ito ay mga hamon na mapapangasiwaan na maaari nating harapin sa pamamagitan ng agham, engineering at paghahanda. Ang universo ay hindi mapanganib, ito ay sadyang ganoon lang. Ang parehong solar processes na maaaring makaistorbo sa ating mga satellites ay nagbibigay din ng enerhiya na sumusuporta sa lahat ng buhay sa Earth. Ang parehong magnetic field dynamics na lumilikha ng South Atlantic Anomaly ay nagprotekta rin sa atin mula sa malupit na katotohanan ng kalawakan. Naninirahan tayo sa isang dynamic na planeta na umiikot sa isang dynamic na bituin. Iyan ay hindi bug. Iyan ay feature. Iyan ang ginagawang kamangha-mangha at buhay na mundo ang Earth. Habang patuloy nating minomonitor ang mga puwersang kosmiko na ito, tandaan natin na ang sangkatauhan ay palaging nasa pinakamainam nitong anyo kapag hinaharap ang mga hamon. Gamit ang kaalaman, kahandaan at talino,